Hi guys, welcome back to our channel. Sa araw na ito ay meron akong gagawin guys no na pangpain ng panghuli ng isda no. At since nasa barko tayo nagtrabaho no, lagi nasa laot. So minsan guys nagkakaroon ng chance na makakahuli kami ng magagandang isda, no? Isa rin sa libangan namin kapag we are staying on anchorage or drifting. Kapag may mga sumisilong na isda, no? At yon ang libangan din namin minsan na manghuli at magkakaroon kami ng na chance na makakahuli ng mga fresh na isda, malaki man o malit, like tulad ito sa atin, mga galunggong, no? Mga kiril, matambaka, mga ganyan. So, nakakahuli ako niyan guys, no? At kahit na yung sa mga malalaki din, no? Minsan tuna, talakito, or basta any kind of fish, no? Na lalapit sa, o sisilong sa amin kapag nasa, kami, lutang-lutang lang kami, no? Minsan kasi may isang linggo, 3 araw, 2 araw, minsan kaya magkakaroon ng dadami yung sisilong na isda. So makakahuli talaga kami guys. So sa ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa kong pain. So ito guys, no, tawag sa iba ito crystalite, no, which is tila lang siya, no, na sa amin naman tawag nito marlon, pero ang karamihan tawag nito is crystalite daw. So ito guys, sige, gusto ko lang, no, ito yung kulay white, no, ayan, ayan. So ito yung kulay white, ayan, ayan. So green, blue, meron din akong red. Actually marami to siyang kulay guys, may yellow, orange, pink, no, green, blue, white, marami siyang kulay, rainbow, marami siyang klaseng kulay. Pero since hindi naman yung totally panghanap buhay ko talaga yung panghuli ng isda sa laot, no, kapag nasa barko ako, yung lang, hobby ko lang talaga kasi dati din, bago ako nagbarko, dati akong fisherman. So, ito pa pala guys, no, ito pa pala, may hook ako na, ayan, papakita ko sa inyo, ayan, no, makikita nyo, ayan, ito yung, ayan, para makita talaga, saan ba, ayan, ayan, no. Ito yung hook na ginagamit ko na lalagyan itong plastic, no, or crystalite. Yan. Ang number nito is 567 kasi medyo may malalaki konti. So 567, 568, 569, yun yung ginagamit ko. So ito naman ay medyo malaki-laki din. Karamihan sa mga isla dito sa atin ang ginagamit nila is lang, maliliit lang, no. Minsan palagay doon number 8 pounds or 6, 10. Ito ginagamit ko now is number 12 to. Number 12 kasi sayang yan, number 12 to, medyo malaki. Pero meron din akong number 8, no. Ayan. Meron ako number 8, yan. Tapos ito yung number 12 na ginagamit ko ngayon. So, ito guys, mag-assemble ako. Yung assemble ko naman is yung dati ko nang ginagawa na direct, no, direkta na. Hindi ko na kailangan sinulid or ano pa yung ididikit ko kasi madali lang naman sama yung gunting ko. Tsaka ito, gunting, ito, tsaka yung pinakita ko sa inyo kanina, yun yung materials ginagamit ko. Sa labas naman guys, no, kahit anong ipain mo, no, kasi madalang lamang yung isda, kahit anong ilagay mong pamain, basta may
mga pakulay-kulay lang. Kahit minsan silupin ginagamit ko, nakakahuli naman. So, kung napapansin nyo sa mga, meron akong mga, nasa unang mga vlog ko na ano, may mga huli na ako doon, no? Yung mostly mackerel, no? Kaya mga tamban, matamba ka, ganun. Tsaka may mga dorado, yun, mga ganung isda din. So, sa akin naman guys, napakasimple lang ginagamit ko kasi actually dati ko rin ginagawa to kasi dati naman ako fisherman. So, ganyan lang ginagawa ko, no? Yan. Yan, 3 or 4, ginagawa ko 4 na lang para hindi ano, tapos papasok ko siya sa butas. Yan. Pasok ko yung dulo, isang dulo sa butas. Ayan. Tapos, yung ito namang inihimay-himay ko na, yung pinapakita ko sa inyo kanina na mga plastic, papasok ko lang dyan. No? Ayan, papasok ko lang dyan. Pag napasok na, tapos nasa sintro na siya, hihilain ko lang yung dulo, isang dulo na mahaba. No? Ganyan lang, hihilain ko lang. Tapos, ayan na. No? Ayan. Tapos, ganyan na lang. Minsan kinakagat ko minsan pero ganito na lang para mas madali. So, yan guys. So, ayan. Ayan o. So, tapos na. So, ganun lang kadali gumawa ng ano guys, no? Gumawa ng paikas. Gugupitin ko lang yung dulo. Para, ayan. Napakasimple lang. So, tuloy-tuloy lang ganito. Tapos, ginagawa ko ganyan lang kahaba. No? So, mga ano lang, lagpas kalahating langkal. Hindi na ganong mahaba. Yan. Tapos, tuloy natin. Piniprepare ko to guys para pagdating sa barko, wala na akong, pag may pagkakataon na may sisilong na isda, ayan na guys. No? Ganyan lang. Kasi, kung mapapansin mo, nakabukang ganyan. Pero pag nabasa ng tubig yan, yan. Pag nabasa ng tubig yan, at saka nababad na, ang mangyayari niyan is ganyan na siya. Ganyan na. Ang karaming tawag dito sa atin sa mga isda, bira-bira, no? No, bira-bira. Sa amin naman, sa Davao o sa Kabisayan, bira-bira naman, undak, no? Undak. So, yan guys, nakakuha. Tayo ng isa, no? Ayan. Minuto lang, oh. So, another since meron na akong nagawa, no, na yung blue, green, may pula na rin, tsaka may halo, dadagdagan ko pa kasi minsan kasi pagdating sa barko, may mga kasamahan ko, mahilig sila manghuli ng isda, lalo na pag nakita nilang marami na akong huli. Ang problema naman, di naman sila nagdadala ng gamit nila para panghuli ng isda, no? So ako, ever since na nag-start ako na nagbabarko, meron talaga akong dala na ganito. Yan, pasok lang dyan. Tapos ito na naman, yung puti gagawin natin. Pasok uli. So pagkapasok niyan, hilain yung dulo, ipit ng ganyan. O pwede kaagat yung dulo. Para tisado, ayan. Then, gupitin natin yung sumubra, yung naka-osplay, yung isang dulong tansi. So yan. Napakasimple lang. Hindi naman kailangan na yung i-plaster natin o pagandahin natin kasi pag nabasa yan sa tubig at saka na ano na, pantay-pantay na yan. No? So yan guys, napakasimple, no? Oh, ayan na. Oh, so ulit, laro tayo ulit. Napakasimple lang. Ayan. So ganyan lang, no? Ito yung tansi, ito yung isang dulo. Yan. Tapos yung maiksi, yun yung sorry. Yun yung babaloktutin mo at igagaipit. Tali mo ganyan dito sa sima, malapit sa pinakapuno. Mga 3 pwede na, pero gagawin kong 4, no. Yan. Tapos ibalik ko doon kung saan yung tupian ko, ibalik ko yung isang dulo. Yan, ibalik ko yan. So, dyan na. So, pula na naman tayo ulit guys. Ayan. So,
pasok uli. Ganun pa rin tulad ng ginawa ko nung una sa una at pangalawa. Pasok uli. Tapos ipit. Hilain mo lang ito dito, no? Kagatin natin. Naunahan pa nating kumagat dito kaysa isda, nahuli natin. Di, para ano lang. Hawakan lang para hindi tayo madali tulad ng isda. Tapos itong dulo kagatin lahat niya. Ayan guys. So, ayan na. Gupitin natin uli. Ayan. Tapos, same pa rin. Tansya lang. Almost isang dangkal. Ayan. Ayan. Huli natin yung dulo para pagkabit, no, sa pinakalinya talaga. Ayan. So, nakatatlo na tayo. So, nakailang minuto pa lang. So, napakadali na. Basic lang. So, uli. Okay. Marami naman to guys, no? Mga ano pa to. Nasa mga 60 piraso pa to. Kasi 80 yata yung laman sa isang ganito. No? O parang 80 pieces yung isang box na maliit, no? So, ganun ulit. Balik ulit tayo sa parang lang tayo naglalaro, no? Ganyan lang. Sa 2, 3, gawin na natin 4. Pasok sa dulo. Kuha nung nihimay-himay natin na puti na naman. Ito na naman guys, pasok na naman natin diyan. Lagi sa gitna, pag nasinto na, una sa gitna, oops. Yan. Hila konti sa dulo, kastar. Tapos tisa, no? Hila, tapos kagatin natin. Yan, pahiyang para siguradong kakagat yung isda, kakagatin din muna natin. So, napakasimple lang kung nakita nyo guys, no? So, sa mga tropa dyan na gustong matutong gumawa ng ganito, no? Napakasimple lang, no? Ayan. So, yung sa mga nag-upload din ng nag-vlog din ng kanilang mga tutorial na yan, panganabuhay talaga nila yon, no? Ay, ito na. Yung so pinapaganda talaga nila kasi ginawa rin business nila yon, no? At the same time binibenta na rin nila, no? Makikita mo yun sa Lazada, sa Shopee, no? So pinagkikitaan din nila yun kaya pinapaganda nila yung itsura at saka paano nila ginawa para madali din makahuli ng isda, no? At saka yung isda naman kasi kung yung binabase rin kasi, halimbawa kung yung mga isda, halimbawa yung matambaka or galunggong, yung kung yung mga maliliit doon sa nila, sa kawan nila or sa area nila, yan na yung kinakain nila, no? Kung anong klase yun din babasehan pa natin. Halimbawa kung tamban, yung pinong tamban. So, ginagawa ko niyan kung yung mga pinong tamban, either green or blue. Yan. Na ganito. So, epektibo guys. Kakain talaga yun. Basta matapat sa kanila. So, unahan natin yung isda guys. Yan. So, ayan na. Yan, napakabilis lang. Ayan o. No? Ayan. Ayan. So, ayan na. No? So, nakailang minuto tayo, no? Nasa mga 10 minutes tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 ako sa loob ng 10 minuto. Ibig sabihin, 2 minutes lang, no? Ayan. Ayan. Napakadali lang. Ayan. So, naman tayo? Red na naman tayo. Ayan. Kagat uli. Ayan. Putol. Buhol. Sa dulo. Ayan. Tapos, tuloy natin.
So, kuha ulit. No? Ang ginagawa ko pag nasa barko guys, pag nang ano na ako, nangawil na ako, nag-fishing na ako, ang nilalagay ko sa fishing line ko is ano, minsan 15 piraso, 15 pirasong ganito, tapos yung mga kasama ko, nilalagay nila 4, 5 kasi sobrang dami daw. Hindi kasi nila naintindihan na kung bakit ganun kadami. Minsan nilagay ko pa kapag sobrang daming isla talaga, no, para pabilisan ng huli, no, madaling makakapuno ng mga balde-balde. Ang ginagawa ko is dinamihan ko. Minsan pag ano, kita ko sobrang dami, yung 15 pieces ko na ganitong pain, dadagdagan ko pa ulit. Bis na 15, dadagdagan ko na 10, gagawin ko benching ko. Kasi alam mo bakit? Kasi pag marami yung nilalagay mo at saka kung maraming isla, sandali lang. So, unlike sa yung 4 lalagay mo, 5, so makahuli ng 2, 3, minsan 1 lang. Then, siyempre, sa sobrang taas ng freeboard, no, yung taas ng barko, no, galing sa kung saan kami nakapwesto hanggang sa tubig. Minsan, nasa mga ano yan, no, minsan nasa 10 dipa ang taas. So, minsan ay siyempre isda buhay pa. So, piglas-piglas yan, mangising-isay. And then, di maiwasan talaga guys na ano, makatanggal, no, napupunit yung labi nila sa ano, sa kakagalaw nila. So, sayang kasi isang hila mo. Sa halimbawa, yung lalim ng isda na kinakawil nyo is nasa mga 20 o 30 dipa. So, malalim. Sa itaas pa, pag angat mo, nasa mga kulang-kulang 10 dipa din. So, nasa mga 40 dipa na. Eh, yung 40 dipa ang iangat mo, no, bawat angat mo, no. So, sayang kapag yung ang ilalagay mo is ano lang, 5 or 4, no. Kasi 2, 3 mahuli, swerte na po 5, maubos lahat yun. Then, pag angat mo, malaglag yung 2, 3, so matitira, 2 na lang. Eh, minsan 3 malalaglag, 3 lang yung huli mo, wala na. So, balik uli, no, sayang. So, ang ginagawa ko, yun dinamihan ko, ginawa kong from 15 to 25. Kasi, pag halimbawa, nakahuli ka ng mga 10 doon, malaglagan ka ng 5, so may 5 ka pero natitira. So, ka lugi, no? Kaysa yung 5 ilalaglag mo, malaglag yung 3, tapos 4 lang kumagat, 1 na natitira, sayang. Tsaka isa pa, may oras kasi guys. May mga time na may panahon na may oras ang kain ng isda, di ba? Kakain ng mga alas 7 ng gabi, pagdilim, hanggang alas 9, alas 10, ganyan. So, paglagpas ng mga oras na yan, kakalma na yan, madalang na lang, 1, 2, ganon. So, nakakainip, hindi sayang yung oras. So, habang kalakasan ng kain nila, no, sa mga oras na yung panghuli nyo, paspasan nyo na kagad para sa 20 o 20 yung piraso na ilalaglag mo, makakahuli ka na 10, 15, gano'n. 2 o 3 angat mo lang, ilang kilo na yon, di ba? So, kung malalaki pa, ba, kung 3 piraso 1 kilo, makahuli ka ng 10, di may 3 kilo ka agad kada angat. Eh, 10 angat ka, yung 10 angat, wala pa 1 oras yun. So, may 30 kilos ka na. So, solve na yung, kung tawagin natin soto kill, no? Kung sabi sa soba, tinola, kinilaw, no? So, ayos na. So, ganon yung ginagawa ko. And then, maaga ka pa makapagpahinga. Then, solve na yung higop natin ng sabaw, no? No, lahat ng klaseng luto nandun. Sabaw, paksiw, sinigang, o yung tawag dito, inihaw, prito, i-oven mo, ang daming klaseng luto na basta kasarap pag presko, kakahuli lang. Minsan sinasalang na namin sa ihawan guys na nangisay-ngisay pa sa sobrang presko, no. So, sa pagbabalik ko guys at
Ngayon malamig pa, no? Malamig pa mga March, no? By March medyo doon sa area, no? Kasi kabisado ko na yung lugar na kasi galing na nakapagbiyahe na ako doon nung last year, no? 2022, no? Nakapagbiyahe na ako doon. So alam ko kung saan yung maraming isda, saka sigurado talaga. Sigurado nakakalit. Saka makikita nyo yun guys sa mga i-upload kong video pagka nandoon ako. Makikita, ipapakita ko dito sa YouTube ko. Sa channel ko kung yung mga nahuli ko guys. So since marami na tayong nagawa guys, no? Puputulin natin to. Ayan. Excuse. May konting ubo pa. So, ito na guys, no? Ang dami na. So, ito pala yung aking papakita ko yung ito pa, no? Bukod sa yung ginagawa ko, no? Yung maliliit. Meron din ako dito. Ito, medyo malalaki to guys. Gagawin ko rin to, no? Ito, malalaking sima na to. Pang tambakol, no? Talakitok to. Medyo malalaki sa kaya ng huli ng mga 10 kilo to. Tsaka, di lang yun guys, no? Meron din akong, ito. Meron akong piniprepare na rin, no? Itong wire na to, ginagamit ko to sa minsan may namumutol kasi yung barakuda, yung tawag dito, yung espada. Kasi espada doon guys, sobrang laki, no? Tag-1 pa halos ang haba. Kaya ito, meron akong ginawang stainless wire, no? Para hindi lang mapuputol, pati sa barakuda. Then pantuna, ito guys, no? 2 inches ang haba, no? Pangtuna ko to. Then meron akong doon sa bagay ko, meron akong tansi, no? Fishing line na pang tuna. So ito, ayan. Ito yung pangmalakihan ko. Ito marami to sila guys. Ayan. Tuwing sasampat, mayroon talaga akong bawat. Marami to. Sapat to sa akin. Hindi naman maubos na to. Kasi ako lang gagamit natin, di talaga ako mamimigay sa mga kasama ko pagka ganito kasi masasayang kapag ibibigay ko kasi pagkatapos ng pangawin kung saan nila ilalagay no, wala silang tiyaga na hugasan or ililigpit or gano'n. Kasi kung saan sila nangawin, pagkatapos iwanan na nila doon. So, siyempre, binibili ko to guys, no? Binibili ko to. Gumagastos din ako kaya ayun. Meron pa ako dito, no? Ano pa ba yun? Ito, isa din tong, ito, ginagamit ko rin to guys, no? Ayan, madami pa to, ayan, no? Papakita ko. Sobrang dami to, yan, madami to. Ito, puro, to, ayan. Ayan. So, ito na yung mga naunang nagawa ko, no? Kaya yun lang ginagawa ko kasi sobrang dami na to. So, ito na. Sobrang dami guys, no? Maraming kulay na, pula, blue, puti, tsaka green. Yan. Yan. Madami na yan. So, lalagay ko dito. Ito yung ginawa ko ngayon. Ayan. So, ito na guys. So, ready na. So, ayan. Hit natin. So guys, yun ang ating content kayo, no? Sa paggawa ng pamain, no? Kung sa Bisaya pa, ilad-ilad, no? Ilad-ilad ang tawag nila nun. Kasi plastic nga lang guys, no? Plastic yung panghuli ginagamit natin na pain, no? Hindi isda, di karne o dyan. Yan yung plastic. So guys, hanggang dito lang muna tayo at abangan nyo guys yung paano ko gagamitin yan pag nasa laot na ako. Kasi ngayon 27 flight ko na po. Ngayon 27 na flight ko na, 27 nata ng umaga yon from Manila, no? Manila, stop over ako ng
mag-stop over kami ng, kasi dalawa kami, stop over kami ng Istanbul, Turkey. And then from Istanbul, Turkey, mag-stay kami doon ng siguro 6 hours ata, 6 hours o 8 hours ba yun. At magpa-flight naman uli kami ng kasama ko papuntang Malta kasi doon dadaong sa Malta yung sasakyan kong barko kasi dati kasi balik na ako sa barko na yun galing ako sa barko na, nakasampa na ako sa barko na yun kasi noong 2022 doon ako sumampa at medyo malaki gastos ng kumpanya namin kasi kasagsagan pa ng pandemic, medyo di pa okay sa pandemic yun before sasampa sa barko from airport, then pagdat i-stay muna kami sa hotel ng 3 to 5 days kasi hihintayin yung result ng ng swab test. Swab test muna kami bago sasampa kasi yun yung yung kumbaga mandatory ng company namin. So after noon may mga kasi hindi magandang nangyari sa mga sumusunod sa akin na sumasampa din doon nung magkakaroon ng crew change. 5 ata or 6 sila. Parang pinipira na po ng ng hotel management doon kung saan mag check-in. Doon sa parking Turkey sa Iskenderun ata yon, sa Iskenderun, Turkey, may sumampa doon na 5 kasama namin, then swab test sila, Then sa 5 na swab test, apat yung nag-positive, which is pagaling naman diyan naka-swab test kami, and then positive naman, negative naman, negative naman, hindi man kami makapag-flight dito, kung nag-negative, so positive, kailangan positive ka sa swab test result. Pagdating doon, nagulat na lang kasi yung 4 nag-negative. So, isa lang hindi. And then, yun nga. So, another 1 week quarantine naman para maipasa talaga bago sasampa ng barko. So, napalaki yung gastos ng kumpanya. Then, sa mga ibang barko din na mga sa company din namin, sister ship namin, doon din sa lugar na yon, doon sa isang hotel lang, doon sa Sheraton Hotel ng Iskenderun, Turkey. Ganon din yung kaso. Talagang halos masablay lahat, nag-negative lahat doon sa hotel na yun kapag ka doon ang sampahan sa Turkey. So, anong nangyari ngayon, yung company nag-decide na parang hindi na yata sila magpapa-crew change, magpapaba ng crew pauwi at saka pasampa sa lugar na yon. So nando na sa Malta. So kaya from Manila, flight kami ng Manila papuntang Turkey, Istanbul, Turkey, and then magpa-flight uli papuntang Malta, which is mayroon namang biyahe sana, may biyahe sana ng Turkey yung barkong sasakyan ko. Pero since mayroong di magandang doon sa Turkey, parang mapiyahan ang dating, so doon sa Malta. So guys, medyo napahaba yung ating kwento at hanggang sa muli guys, at sana hindi kayo magsasawa sa pagsuporta sa pagpanood ng aking channel, at sana may patuloy lang kayo sumuporta guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po, like and share para madagdagan yung ating mga subscribers, tsaka yung ating followers, tsaka mga viewers natin. At good news pala po guys, kasi dahil sa mga suporta nyo, sa balitulong na lang sa pag-subscribe sa aking channel. At road to 1K na po yung aking subscriber. Excuse me. Hopefully by the end of this week, ma-reach ko na yung 1K na para makapag-apply na tayo for monetize kay YT. At pakiusap ko lang sa inyo na sana i-share nyo naman po yung channel ko sa yung mga kaibigan, kapamilya nyo,
na para madagdagan po, malaking bagay na yan sa akin. So maraming salamat ulit sa lahat at please don't forget to subscribe, like and share. So God bless po sa ating lahat at kita po tayo sa mga susunod kong video. At hanggang dito na lang po guys. God bless us all.